bakit wala akong update sa vlog ko. Or ano ba talaga ang nangyayari sa akin. Pasensya'y muntik maubos, hanap buhay. Ano ba talaga ang nangyari kay Kuya Noli ng mga ilang araw no na walang vlog, walang upload no. So magkwento ako mga Noli. Lahat ng pwedeng pagkakitaan sinubukan, kahit mag-isa. Yung mga Kanoli, kumusta po kayo? Ayan, bali, samahan nyo ko at tayo ay magkwentuhan. Ayan, 5:30 ng hapon. At bakit wala akong update sa vlog ko? Or ano ba talaga ang nangyayari sa akin? Ano ba talaga ang nangyari kay Kuya Noli ng mga ilang araw no na walang vlog, walang upload no. So magkwento ako mga Noli no. Simula ng February 11 nang umalis ako sa Bicol, papunta nga ng Dagupan, diretso yung biyahe mula sa bus na aircon hanggang Dagupan, transfer ng Cubao naman no. Mula Bicol, sumakay ako ng bus, nagpatid ako kay Tilo doon nga sa may Pansitan upang bumiyahe papunta ng Maynila. Pero bago ako umalis doon, 3 days before or mga 4 days, nakaramdam na ako ng sakit ng katawan. Yun nga, nagpahilot ako noon. Tandaan nyo yung sabi ko doon na iiwan ko muna yung vlog kay Tilo, yung camera. Dahil nga masama ang pakiramdam ko, magpapahilot ako. So, ayun, nagpahilot ako, tapos nagpa-albularyo, naging okay naman. Tapos yun na, nag-decide ako na pumunta ng Maynila, Dagupan, para doon sa iba-vlog natin na si Manilyn, nag-uuling, para matulungan din. At napakahaba ng biyahe from Bicol to Pasay. Bali, hindi ko alam, nakarating yata ako sa Pasay noon, bali mga alas 2 yata or alas 3 ng madaling araw. Tapos si Melvin ay kinontak ko na baka pwede akong samahan kasi mahirap nga mag-isa sa biyahe at sinamahan naman ako ni Melvin. At doon sa nag-comment na sana raw bigyan ko si Melvin ng talent fee. So meron po no, papunta pa lang ako ng Maynila, binigyan ko na po ng talent fee si Melvin hanggang sa naghiwalay kami. Nung pag-uwi ko dito ay binigyan ko pa rin po siya ng talent fee. Ayan, so yun po ang nangyari. Yun nga, pagdating ko sa Pasay, dumating na rin si Melvin, tapos kumain kami sa Mang Inasal. From sa Mang Inasal, nakakaramdam na ako ng hindi maganda sa katawan, no? Parang lalagnatin na ewan. Hanggang sa, napag-alaman ko, nang sakayan pala ng bus ay sa Cubao. So pumunta pa kami ng Cubao. Tapos habang yung sakayan ng bus, kasi from Pasay, dito kami bababa sa gilid ng EDSA sa left side, tapos bababa kami ng Magpuput Bridge kami. Malayo-layo pang lalakarin papunta doon sa terminal no, sa 5-star terminal ba yun. So doon pa lang wala na yung mga ganito ko, parang hindi ko na may angat, hindi ako makapag-open ng camera no. Pero inanuhan ko pa rin, buo pa rin yung loob ko na pumunta ng Dagupan, dumidiretso para at least kako yun nga yung beneficiary natin doon hanggang sa pagsundo ni ate no, yung ni Kuya Dennis, kanyang caretaker, pati yung driver. Inaapoy na ako ng lagnat noon. Kung alas 4 ng hapon yun kami dumating doon sa Dagupan at inaapoy na ako ng lagnat doon at minessage ko yung sponsor na hindi mo na ako makikipagkita kasi nga hindi pa kaya nung katawan ko no. So hanggang sa pag-message ko ng ganun, nakapag-commit ako kinabukasan, sabi ko bukas ka ako sure na. Pero nung kinabukasan na yun, hindi ko pa talaga kaya lang nakapag-commit na ako, kaya pinirsa ko na yung katawan ko na kaya ko na, kaya pinirsa ko na no. Tapos ayun, nung gabi, grabe yung lagnat ko doon, halos 2 gabi, grabe yung lagnat ko. Talagang as in lagnat talaga. Pahilot pa nga ako nung kay Melvin eh. At salamat kay ate no.
sa Ate Jocelyn, no, sa talagang bumabangon, inaalagaan talaga ako noon that time. At ang hirap na napakataas ng lagnat. Feeling ko nga, madaling araw noon, sabi ko parang hindi ko na kaya. Para magpapasugod na nga ako ng ospital. Tapos sabi naman ni Kuya Dennis, nung mag-asawa, kung hindi mo pa kaya, wag ka na munang lumayo or bumiyahe, ganun. So pahinga mo na baka daw mabinat. At ano noon, 13. Sabi ko bukas na lang ako bibiyahe, 14. At nakiramdam ako na naligo ako noon, nagpakulo ako ng tubig. Tapos naligo ako, no. Tapos pagdating sa Balintawak, wala naman, hindi na naman ako nilalagnat, kaya lang yung ang sasakit ng mga katawan ko na parang ewan na walang kalakas-lakas, walang energy, low energy ba. Hanggang sa pagdating ko yan dito sa bahay, hanggang ngayon nagpahinga ako ng mga ilang araw. So sabi ko parang kaya ko na bumiyahe ng Bicol. Tapos napag-realize ko na wag muna kasi baka mabinat, mahirap. At may nag-advise sa akin na pahinga ka muna mga isang linggo. Nandyan lang naman yung vlog. Mas mahirap magkasakit, ganun anya. So dito sa bahay, ayun, panay higa, panay ganun, no. So hindi talaga ako wala akong kaano-ano na maski nga magtingin ng cellphone o anong mga update, hindi ko talaga kaya na magtingin ng cellphone. Parang napapagod ako na yung magkaano ng radiation, no, yung tumingin ba sa cellphone parang nabibinat na ewan. So lumipas yung ilang araw, hirap akong wala man lagnat, pero hirap akong tumayo. Hirap akong masakit, mga tuhod ko masakit, mga ganto ko masakit. Ayan, parang mangiras, no. Pero nakakain naman ako ng maayos. Yun nga lang yung katawan ko parang parang walang function. Pati yung isip ko parang hindi gumagana. Wala talaga. Ngayon lang nangyari sa akin to na parang ewan na parang drain yung buong katawan ko lahat, no. So ang hirap i-explain kung ano ba talaga ang nangyari, no. Na parang ganun na first time ko mangyari na ganito, no, sa buong 4 to 5 years ko na pagbablog. So ito talaga yung isa sa pinaka-worst na nangyari sa buhay ko na na parang hindi ko kaya. O parang diyan ka lang muna, hindi ko kaya. Parang hirap talaga, no, na alam mo anong tawag diyan, yung ganyang nararamdaman kahit pilitin mo parang ayaw. At ang hirap pala yung katawan mo na hindi mo maikilos, no. Ito mga kasukasuan ko, lahat. May nagsabi baka daw doon sa lagnat ko na napakataas yung 2 gabing yun, baka doon. Tapos nilabasan ako ng mga rashes, napakaraming butlig-butlig dito sa katawan, dito hanggang sa legs, no. Pero ngayon halos pawala na, no. Pero napakarami nakarang araw. Tapos yung kahapon, nagpa-check up na ako mga kanol. Binigyan ako ng gamot, vitamins at iba pang mga inumin. Sabi ng doktor, dapat pag naubos to 1 week, dapat okay ka na. At gusto niya akong ipa-check ng dengue. Baka daw na dengue ako kasi ang dengue daw lumalabas, yung mga rashes after ng lagnat. So napakarami talaga, no. Sabi ko wag na po kasi wala naman na akong lagnat eh. Kaya hindi na ako nagpa-check para sa dengue. So ay mga kanoli, ang update sa akin, talagang yung katawan ko. Hindi ko maintindihan yung nangyari sa katawan ko, no, sa isip ko, no. Parang drain lahat, no, na hindi mo kaya dahil di kaya talaga ng katawan mo at isip. Sobrang sakit, no, yung mga ganto ko. Pero hindi ako nagpapaalalay na babangon, gaganon. Tapos sumabay pa yung step technique, hindi ako makalingon. Pero ngayon okay na. So kailangan ko pa ng mga ilang araw pahinga. Yan. Pahinga muna. Siguro
ay ano na to, na kakaedad na talaga tayo, na ibig sabihin ay di ko na kayang gawin yung mga dating ginagawa ko na talagang makakapag-vlog ng 4, 5, makakapag-upload ng 3. Parang feeling ko talagang nagkakaedad na. So, siguro tingnan natin yung gaya nung ginagawa ko na quality vlog na ibig sabihin nai-edit ng maganda-ganda. Kahit pa paano, pag nai-edit ko naman yung vlog ng maganda-ganda, ay nagkakaroon naman siya ng maganda-gandang revenue. Compare doon sa puro diretso lang yung vlog, talagang kahit pa paano mataas-taas din naman ang revenue nung nai-edit maganda yung vlog. Kaya lang pagka yung ganito madalang talaga yung uploading ko, halos wala talaga kasi hindi naman tayo masyadong sikat na YouTuber na isang vlog lang okay na, no? So sa mga katulad namin, kailangan 2 upload, 3 para maging okay yung revenue namin, no? So ngayon ang focus ko muna ay makapagpahinga muna siguro, kalma muna sa vlog habang hindi pa 100% na nakaka-recover, no? Pero mag-update ako sa inyo mga kanoli na pag ayan ay talagang 100% na tayo. So far, pahinga-pahinga muna. Anong araw ba ngayon? So marami pa tayong pagsasamahan, no? So kaya nga lang ay kakaedad na talaga, no? So kailangan na natin ng ayan, 1 o 2 vlog na lang siguro ang makakaya-kaya ko muna kung sakali, no? Kung talagang hindi kaya, 1. Ayan. Talagang hindi ko muna siguro pipersahin yung katawan ko. So, ayun, ay salamat doon sa mga patuloy na sumusuporta kay Kuya Noli, no, sa mga pabahay project at lahat, no. Sana ay huwag kayong magbabago kay Kuya Noli, huwag kayong maninibago. Kung yan, mga ganitong sitwasyon na malaki ang ang pagbabago, no, kasi nga hindi tayo masyado nakakapag-vlog, saka baka hindi ko nakayanin yung talagang laging may energy, no. So tingnan natin. So sana andiyan pa rin kayo, no, at tapusin natin ang lahat ng mga pabahay at mga incoming na pabahay na sana ay magtuloy-tuloy yung natin, yung mithiin na yan, no, na may pagpatuloy ang ating mga naumpisahan. Ayan. Yun lang, nag-update lang ako mga kanoli kung ano ang nangyayari sa akin, no. So hindi pa sana ako mag-update, no, magla-live na lang sana or kaya lang ay feeling ko baka may mga nag-aantay, mga viewers, sponsor, no, ng update ni Kuya Noli kung ano ba talaga ang nangyayari. Kasi umalis nga ako doon sa Bicol 11. Anong petsa na ba ngayon? So yun lang mga kanoli, no. So abang walang upload si Kuya Noli ay baka pwedeng balik-balikan nyo muna yung mga aking mga old videos dyan para at least ay meron din akong earnings. Ayan. So muli, salamat, no. Ayan, Kuya Dennis and family, salamat, no. Kuya Jojo, ayan, salamat. Ate Eva and family. And Ate Janet Pakring, Ate Janet Ibanez and family, Kuya Obet and family, Ate Nene, ayan, Kuyang Emet, Paring Ruben, Kuya Neil, Mr. Coffee Lover, ayan, siyempre kay Kuya Franz, salamat, at kay Ate Melody and family, at Mr. Star, Mr. Marines, ayan, salamat, at sa inyong lahat mga kanuli, salamat sa patuloy na pagsuporta dito sa aking YouTube channel, ating journey sa pagbablog. Ayan. Salamat ng marami. At sa mga incoming na sponsor ni Kuya Noli, I welcome po kayo sa aking mga pabahay project. At iba pa, kung meron po kayong mga gustong ipagawa, ayan, nagagawin po natin sa vlog, no? So tingnan natin kung kaya-kaya ko na next week, so makabalik ng Bicol. Ayan. So ayun, at salamat po muli, no, sa inyong lahat. Ingat po tayo palati, no. So yun lang po ang update ni Kuya Noli Vlog. Maraming salamat po at
Nawa ay tuloy-tuloy ang pagpapalakas, no, ng aking katawang lupa. Yan, siyempre, naisip rin natin, kailangan din kondisyon, no, buong katawan, no. Ayan, salamat po. Ayan, bye-bye.